Network Entertainment. Welcome to the second episode of Walang Edit-Edit. Muntik ako magkamali ng sasabihing podcast. Pero thank you. Hello. Salamat sa lahat ng nanood ng first one. Pero here we are with another guest. Ang guest natin ngayon, before ko introduce, gusto ko lang siya bigyan ng maraming flowers by saying all of the honoraries. So siya isang Filipino writer, cinematographer, editor, affiliated with, of course, Pencil Box Studios. Yeah. Head writer of Quezon City 2022. Lead writer of, hindi ko alam kung tama lahat to. Lead writer of May Forever 2024. 36 episodes. Damn. Writer for Puto 2021 and of course Bubble Gang. Cinematographer for the short film Estribo. Editor of Cats and Dogs. He is the mind and he is the mind behind the funny and creative content for TV and short films under Pencil Box Studios. None other than the one and only Patrick Alcandra, ladies and gentlemen. The Lord of Pencil Box. Sa lahat ng sinabi ni Leland. Tama lahat yun? Isa lang yung napanood nila dun. Alin? Sigurado, bubble ka. Di mo lang Pencil Box. Walang alam nyo. Pero ano ba biggest break mo? You would say? Tingin ko yung bubble eh. Bubble talaga. Kasi galing ako sa online talaga. Paglipat ko ng bubble, ng TV, parang hindi ko, mukha akong tanga. Kasi? Sa bubble. Siguro mga isang buwan na ako nagsusulat sa bubble. Galing ako online na. Hindi sila natatawa sa sinusulat ko. Lahat sila sinasabi, hindi ka para dito sa TV. Talaga? May ganun? Oh, as in, nagsasabi na ako na, ay, baka hindi talaga ako pang TV. Mag-quit na ako sa writing. Pero, kasi nung nagbubble ako, kinuha ko, parang pumasok sa school. Alam mo ba, di ko kinuha yung sweldo ko nun? Hindi ka satisfied sa ginawa mo? Hindi ko kinuha yung sweldo ko kasi una, hassle magpa-medical, yung tatae ka sa okay. Tapos, sabay-sabay kayo ng mga writers. Hassle na yun, hassle nga. Hassle na siya eh. Parang sabi nyo, gusto nyo gago lang. Tapos ngayon, kukunin nyo na yung... locker room, gano'n? Oo, parang kukunin nyo yung tae ko, bakit? So, ang lit ng cup. Di ko bibigay yun. Tinamad ako kumuha ng Akin yun eh. Akin yun eh. Di ko na, di ko kinuha sweldo ko. Tapos inisip ko na lang, tuition ko yun sa school na to. Kasi yun lang talaga yung purpose ko nun. Gusto ko lang to learn. Maaral lang yung disiplina nila doon sa bubble. But sila tumagal ng, that time, 24 years na sila nun eh. Damn. So, paano nila nagawa yun every week? Ayun. Tapos, hindi ako tumigil. Tapos, medyo nakuha ko na after 1 month siguro. Pero ang bilis na 1 month. Kuha mo na. Kasi weekly yung meeting nyo eh. Binabaril ka, parang nilalapastangan ka weekly. So, ano mga sinasabi sa'yo? Yun yung natutunan ko sa bubble, tsaka sa TV talaga. Di ba sabi, ewan ko kung sa ahensya din, pero bawal, hindi ka bebabyhin. Oo naman. So kung ayaw nila yung script mo, they'll say it na kung walang filter. Kung pangit yung idea mo, sasabihin nila sa'yo kung gaano kapangit yung idea mo. Kaya pala sinasabi mo sa akin kanina, yung ahensya experience. So pareho lang din. Kasi sabi naman, just to share some perspective. Let's go. Pag nagsisimula ka sa ahensya din. As a writer ako eh. Bloodline ko, copywriting eh. So, if walang kwenta yung idea mo, lalo na if yung creative director mo, boss mo, ay very traditional, Brad, pupunitin yung crocus mo sa harap ng ibang tao. Kasi mag-meeting kayo, lahat creatives eh. Diba? So, eto yung idea ko, eto yung insight, eto yung tagline. Ganyan. Tapos ang pinaka malalang nangyari, may one time, yung, basta, boss siya. Tapos, nag-present ako ng croquis. Croquis yung tawag sa mga parang ads. Sketches? Sketches. Sa papel. Ito yung ad, ito yung brand, ito yung itsura. Kinuha yung janitor. Sabi, tawag dito. Tawagin mo si ganyan. Tapos, pinakita niya yung croquis ko. Naintindihan mo to? Tapos sabi niya, hindi po, sir. Sige, alas ka na. Sabi niya, siya yung market natin eh. Sabi ko, hindi mo naman kailangan gawin yun, sir. Bakit naman kailangan mo na sa Yatrix dito? Tsaka ano yung siya? Oo. Ano yung sabihin mo siya? Feel ko he hired the janitor to wait outside. All Yun lang. the show.
Pag gumanito, pasok ka. Ikaw yung test namin dito. Ganon din sa So, sa ganun din bubble. Medyo ganong hazing. Oo, tsaka grabe yun yung di ganun ka din, hazing sa inyo? Oo Parang naman. ganun po. Wait, I wanna ask, bakit kailangan ng meanness basta creative field? Bakit ganon yung parang common trend? Sige, Pat. Ako tingin ko, kasi kung comedy ginagawa mo, tapos mahina yung sikmura mo, hindi ka para dito. Yun lang yun. Ganda. Tama. Oo, di ba? Lalo na sa comedy. Kasi, para magkaroon ka ng ego na tingin mo kaya ka mo magpatawa, Oo. malaking bagay na, confident ka. Oo. Tingnan natin. Mm. Kung matatawa talaga kami. Tsaka marami akong nakasabay doon. Yung talagang yung nakakatawa ako sa inuman namin eh. Tatry ko mag-bubble gum. May mga pumasok na ganun. Totoo, may mga pumasok na ganun sa bubble. Mga nag-a-apply sila. O, kamusta? Hindi rin, as in, yun talaga yung sinabihan namin na, hindi, labas ka muna. Tapos, pag sakay mo na elevator, pindutin mo yung G. Tapos, as in, medyo, mga 2 months, 3 months, nang bubuli na ako nun eh. Ako na yung mabubuli doon sa mga bata. Okay. To pass the tradition. Ganun talaga eh. Kailangan mo Kasi at matutunan. some point, aminin ko all friends naman kami lahat ng naging creatives ko. Yes. Pero, hindi mo maiiwan yung kinagisnan mo eh. Ang hirap ibahin. Lalo na kung nagsisimula ka pala, kunyari, pinapagalitan ka ng boss mo na creative director mo. Sinasabi mo sa sarili mo, pag naging creative director ako, hindi ako ganyan. Tatratuhin ko sila ng tama. And then, nung nandun ka na, may power ako. Puta, ano to? Bobo mo ah. Pero in fairness, you never brought a janitor in with me. Pero yeah, fun fact kasi si Leland was my boss. I'm also I'm currently still in advertising as a writer then, and then before Leland was my boss. And sabi nga nila he's nice nga compared to yung traditional. Kasi pinapagalitan ako. Na parang, masyadong mabait. Kaya sinampal ko sila dyan. As in, parang Leland would say stuff na, kanina lang, or yes, last night lang, we were brainstorming about the podcast. Then I gave him an idea. Then he said, Judd, sorry, I'm boring. Boring ng idea ko. And then, parang at first, parang you'd think, mean yan. Pero Sinabi ko yan sa'yo in confidence. Ay, sorry. No, I'm here to say, I'm here to make you look good. Sabi nga nila, he's being nice na nga, compared to what the traditional mga bosses Actually, bait say. nga boring ah. Yung Diba? term na boring. Paano yung sa sa generation nyo ng writers? Sa amin, kunwari, nagbigay Yung upbringing nyo. Oo. Sa joke, kunwari, nagbigay ka ng sketch ng germ. Kunwari, germ tawag namin sa idea eh. So, pag may germ ka, tas, okay yan, nakakatawa na sa probinsya yan. Tangina! Tatawa na sila sa fiesta niyan. Ganun. Okay yan, Sir Pat, ha? Nakatawa yan, ha? Sabihin ko yan sa mga pamangkin ko. Ginagawa, yun yung salita sa amin. Okay yan, nakakatawa. Pag pumunta ka probinsya, nakakatawa yan. Tapos in front of other teammates. Tsaka hindi lang teammates ha. Kasi sa Bubble, may creatives sa kabilang side. Sa kabilang side yung prod. So nakikita ka nung mga Other boss department. mo na sinasabihan ka na, mahina tong mo eh. Hindi mag-work to. Kasi kailangan alam ng buong building na bobo ka eh. dapat Ganun eh, no? What's the worst part if they laugh sa hirit ng boss mo? Yun. So, it was a funny burn. Pero nung ikaw na, hindi mo naman na. Medyo halo. naman ako yun, ginawa ko yun sa pencil box. Okay. Pero doon sa after kasi nung Bubble, paglipat ko sa isang gag show, yun na yung Quezon City na sa mga Quezons. Yeah. Ang ginawa kong writers doon, mga writers din ng Bubble, na senior sa akin. So hindi ko magagawa sa kanila yun. Pero ang gusto ko naman doon, natuto ko sa kanila eh. Ang dami ko natutunan sa kanila. So paglipat ko ng pencil box, yun na yung mga stand-up comedians, mga bago to. Sila RC. Nakakatawa pala kayo doon ha. Tingnan natin. Tingin ako. Ito lapis Tapos umulat sila. Ganun, mas malala yata kami ni si Jay, si Sario, si Shooter. si Shooter, yung nanunupalpal kay Tumon. Ayun, kaming dalawa, yun yung, siya yung actually yung bad cop eh. So siya yung parang tagatira nung okay, Ako yung, medyo nice ako. Tapos yung structure yung babanatan ko na. Kaya hindi nakakatawa kasi ganito. Si Jay naman yung nagsasabi ng
malala talaga. Okay. Parang halimbawa, mayroong, sa kwentuhan, ginagawa niyo ba yun sa ahensya? Yung parang, Trust upo me. kayo, kwentuhan kayo, tapos mula dun sa kwentuhan niyo, may mabubuo kayong Yes. idea. Parang brainstorm. May nangyaring ganun, may nag-writer na nagkwento ng Kwento pa lang. anong nangyari. Parang kinamusta lang siya. Oh, kamusta? Anong balita? Ay, nanay ko, hindi na umiinom ng tubig. Coke na lang iniinom niya. Ganito, ganyan. Ganda. Umiyak siya. Tapos sabi niya, parang feeling ko, hinihintay na lang ng nanay ko na mawala siya. Ganun. Sabi ni Jay, sabi niya ako, sorry dito pa ako na kwento, umiyak. Sabi ni Jay, okay lang, pero huwag ka dito magkwento. Nakakasira ka ng meeting, comedy show. So, pag di mo kinaya yun, pag umiyak ka talaga na parang na-offend ka dun, hindi ka pwede sa comedy writing. Akala ko nakabuo siya ng sketch. Akala ko doon siya papunta kasi hindi na umiinom ng tubig, Coke na lang. Wala, hindi siya nakaisip okay. doon. Kwento muna, sharing. Ganun lang siya kagabi. Masama lang pala talaga. Masama lang talaga siya. Kasi, Sama. yung same writer na yun, nagsabi din siya na, dumating siya sa meeting, naka-makeup siya. Babae to eh. Babae pa yun, babae. Yung may Coke story. Yung Babae, okay. Puta, okay. Kala ko one of our mas masama. Like, iba yung imagination ko ngayon sa scenario na yun. You were guessing sinong Comedy Manila comedian to. Hindi, babae siya. Tapos, naka-makeup siya. Tapos sabi, bakit ka naka-makeup? Kasi sabi nila, kababae kong tao, dungis ko eh. Tapos ang sagot ni Jay, parang, bago mo ayusin yung mukha mo, ayusin mo muna yung script mo. Damn. Damn. I figured ganun lahat. Pag nasa creatives kasi, Pag nasa natives. kailangan mong pigain yung mga tao sa nila eh. Sa pinaka-limit nila eh. Para lumabas. Sabi nga natin, di ba? Kailangan mo ilabas muna lahat ng tao eh, bago lumabas yung diamante. So, yun yung creative hazing tawag ko doon. Kasi sa lahat ng napuntahan ko, medyo ganun talaga eh. Lalo na yung mga boss levels. So, parang yun. Pero, speaking of pencil box, congratulations, nag-surpass kay 1M. Ilan na ba? Congrats. 1M na. 1.1 na yata. 1.1M. Pucha, Damn. bilis. Oo. Parang Ang the other bilis. month, 1M lang. Tapos nga, now more than... Sobrang bilis. Nakachamba lang yun. Congrats. Hindi ko rin... Well, hindi ko sasabihin chamba lang siya. Lagi namang may chamba eh. Pero consistent kasi yung content creation niya eh. Like, thank you din pala sa pagbalik ng mga gags na isang setup lang, tas multiple usapans, topics and conversations. Parang bumalik ako sa era nila, dati. Tawag nito? Bubblegang era. Kasi di ba pag Friday, may isang segment lagi na nandun lahat ng gags. Tindahan. Diba? Umiikot lang doon. Ang ganda. 21 So, parang, jokes sa isang setup. Saya. pero, yung ginagawa nyo, pucha, edgy na yung iba na ang sarap na nagagawa nyo kasi walang restrictions. Walang restrictions. Ang saya. Walang censorship. Pwede magmura. Ang natakot lang ako doon lang kung ma-appreciate nga pa ba siya nung bago. Kasi tayo, lumaki tayo na alam natin yun eh. Parang comics, diba? Nawala siya for a time. Yeah. Tapos, ngayon na-appreciate na ulit siya nung mga... So, ako dun sa gags, parang hindi ako sure kung ma-appreciate pa kaya nila yung ganito. Well, validation mo is 1M. Yeah. Tingin ko. Yun yung nagsasabi na yes. Kasi kayo, yung sa ahensya, minsan may mga friends ako sa ahensya na tinatanong ko sila na, tingin mo ba nakakatawa to? Kasi feeling ko mas advanced kayo sa ideas kaysa sa mga comedy writers. Pagdating sa idea, kasi puhunan namin yun eh. Pero, ibang animal lang comedy pa rin. Like, yes, sabihin nating kaya naming mag-conceptualize ng idea, ng linya, ng campaign. Pero, pag may sense of humor na, medyo hindi, paano ba sasabihin to? Kapaan pa rin ng taste ng nasa environment mo eh. So wait, big sabihin, sumusulat ka ng minsan idea na hindi comedy? Oo naman. Sa ahensya. Hindi ko naisip yun. For example, I write for an insurance brand. And ayaw nila ng playful or medyo takot sila. For them, that's medyo brave kapag may joke. Ayaw nga nila ng pun eh. Labo. Kahit pun. So, sobrang, I have to struggle to keep that in. So, parang, I guess sa amin naman, kailangan mo mag-adjust sa gusto nung amo mo.
Meaning, ng clients mo. Oo. Na, ay, namin nakakatawa. Meron pa nga sabihin, hindi ko gets ba't siya nakakatawa. Ang hirap na nun. Kasi ibig sabihin, shit, kailangan mo ng funny bone dito para mag-gets mo. So, paano ko explain? Damn. Yun yung pinaka-hassle. Mag-explain ka ng joke, pero kailangan mo siya gawin. You'll kill the joke nga by explaining it eh. Pero, pag sense of humor, lalo na kasi pencil box, lahat kayo nakakatawa eh. Hindi pwedeng, at least may funny bone dapat ang bawat writer. Kasi paano magsulat nakakatawa kung hindi mo alam yung nakakatawa? Hindi nyo kailangan i-explain sa isa't isa kung bakit. So, yun yung good thing about it na kasi sabi ko wala kay Jad lagi, kaya nga sense of humor, nasi-sense mo siya eh. Hindi mo siya dapat pinapaliwanag. So, may mga nakatrabaho kong ganun na, sila, mga, kunwari lang, ang mga assistant director, hindi nila, or kahit, huwag mo na sabihin assistant director, siguro may mga ibang mga crew na babasahin yung script kasi required part ng trabaho nila yun. Pero lalapit sila sa akin, nung head writer pa ako nung bakit nakakatawa siya? Ganun lang. Yun lang. Tapos parang ako, okay, hindi ko siya explain. Yes. Hindi ko siya i-explain. Parang, hindi, basta gawin lang yan. Yan, nakakatawa yan. Hindi ko kailangan i-prove na nakakatawa. Kasi pumasa sa amin, ilan kaming writers, 6 kami, pumasa sa amin lahat yan. Ikaw yung magsasabi na, bakit parang nakakatawa dito? Yun lang. Okay, hindi ko siya explain sa'yo. Kasi kahit i-explain ko, hindi ka naman tatawa eh. Okay. If hindi mo gets, sa face value ngayon, hindi mo siya magigets. Pero when that happens, will you revise pa the script or you won't na try to win that person over na? Hindi. Pag alam kong talagang bobo lang siya, minsan yung kailangan matalino ka eh. Pag sa comedy. Yep. Yeah. Pag bobo ka, wala talaga. Makikita mo yung comedy ng mga bobo eh. Kitang-kita mo, obvious Sobra. na obvious eh. Yung pag nakita mo, kunyari, sinulat yung joke, yung sumasakit yung chan mo, hindi sa tawa, pero for bad reasons. Natatae ka, ganun. Putang ina naman ito. Diba? Ito, ganun. Oo. So, contrary to popular belief, na hindi, kasi may naririnig din tayo, di ba? Kailangan, minsan nakakatawa yung bobon joke eh. Which is true naman. Nakakatawa, ang daming bobon joke na nakakatawa. Na banger. Pero kailangan mo ng certain level of, para sa akin at least konting intellect para makraft mo yun in a bobo way. Oo. Doon ako naniniwala. True, same. Parang, even if wala kang technical training sa writing of a joke, parang the fact na may sense of humor ka, ibang intelligence yun eh. Parang hindi siya normal IQ, pero comedy IQ siguro. Tingin ko yung yung galing ng writer na ma-expose kung bakit siya nakakatawa. Yung kabubuhan na yun. Kasi meron akong paborito si Brad Pitt. May ginawa siya sa sitcom. Pumunta siya sa isang karinderya nang may dalang pintuan ng sasakyan. Yun lang dala niya. Ba't may dala ka niyan? Sabi, hindi, ko to, napanalunan ko dun sa isang contest sa raffle. Bakit dinadala mo yan? Ano ginagawa mo dyan? Pag nainitan ako, binubuksan ko yung bintana. Tapos, ang bobo nun, pero ang ganda. bakit siya nakakatawa? Ang ganda daw. Yun lagi kong sinasabi na bakit, basta gusto iba yung humor nila Isko nung panahon na yun. Parang na-expose nila ng yung mga ganong kabubuhan. Hindi ko alam kung nauna sila kay Mr. Bean eh. Ayun, hindi ko alam. Pero tama kayo. Yung para masulat mo yun, kailangan matalino ka eh. Para makapagsulat ka ng bobo na joke. Or at least smart enough. Na parang, kasi ikaw yung nagpe-present eh. Nung joke eh. Alam mo, kailangan may understanding din kayo ng audience mo na nakakatawa, no? Ang bobo lang eh. Di ba? Hindi mo pwedeng, Kasi pag gumanyan ka, bobo ka nga. Di ba? Parang, hindi mo gets. So, iba-iba. Would you say na ang comedy mo ay Bobo or matalino? I think bobo. I'd say bobo. Okay. But I don't put much silly. Hindi naman mas bobo. silly. But I don't put much layers to it eh. Siguro, yung source material niya medyo, I guess, intellectual, parang from my sheltered upbringing. Pero yung writing, sobrang whatever I think is silly lang eh. Okay. Pero speaking of stand-up, and you mentioned nga some audience members, you can tell who's bobo.
Or who's Bobo? No. Or Bulong mo ka sa akin. I mean, based on a joke, you can tell who's Bobo. How Sa they react. audience. I want to ask, can you do that sa audience? Now, if you see people, tapos they're asking their katabi, bakit, di ko gets, parang Okay, ganito Does it kasi. mean Bobo na sila? Feeling ko kasi, hindi porket hindi nila na-gets yung joke mo, bobo na silang tao. Iba yung sense of humor. Tama ba? Meron bang sense of humor IQ? Kasi to me, kung gaano kataas yung sense of humor mo, meaning kung sobrang complex ng mga tinatawanan mong kabobohan, ibig sabihin, mas yung taste mo sa comedy, mas may class. Tama ba? High standards. Ang hirap pag-usapan nito kasi parang sinasabi kong walang kwenta yung iba. Hinihimay mo eh. Oo eh. Minsan kasi hindi lang niya naiintindihan yung kung saan galing yung reference. Pwede, oh. Part yun. Meron akong ganun, nakatrabaho na, yung, di ba sabi mo nga, gags, may isang tema. Hindi niya alam kung ano yung pinag-uusapan namin. Oo. Yung topic. Dahil, kunwari, hindi, ito. Yung meron kami nung nakaraan, maoy gags. So, alam mo ba yung nagmamaoy? Sorry, no. Yeah. Diba when you drink in poblasyon, Yun. diba, and you, Okay, now you're talking. Namalo ka ng bote. Yun, nagmamaoy. Maoy. If you get hit by the... parang hindi, nag-act nagwawala. up ka na. Nagtatantrums ka na. Okay. Drunken rage. Kumbaga. Yeah. So, ginagawa namin siya, tapos nagsabi lang, teka lang, mga siguro gag number 8 na kami. Teka lang, ano ba yung maoy? Yun. So, parang, okay. Pwede ba malaman sino to? Wag Hindi, na. Wala kasing edit. Okay. Pero yung first 7 na gags, pasok naman. Hindi, ginagawa namin ng tama lahat. Tapos parang yung isa out of nowhere. Teka lang, ano ba yung maoy? So, ano ginagawa niya before? Binabasa lang niya yung So, ibig sabihin, mas maganda sana yung kung naiintindihan niya kasi alam niya kung saan. Visualize niya. Visualize niya ano yung Ay, so may mga siguro audience na ganun, na hindi ko lang alam yung reference pero baka naman nakakatawa yung dapat. And tingin ko yung bobo comedy, pinagmumukha mong bobo yung sarili mo. Yes. Kinikwento mo na bobo yung sarili mo. Pero, To do that, in contrary, sa totoong buhay, alam mo na nagmumukha mo yung sarili mong bobo. Tanga. in control ka. And that takes alam mo some kung paano intelligence. magmumukhang bobo yung sarili mo eh. Si Chan-Chan magaling dyan eh. Chan-Chan Kunsing. Actually, question though, do you guys think you can teach sense of humor? I mean, you said it's a sense, but what if you have a writer with you na may konting potential siya, pero you need to teach them a lot? Do you think may hope siya? Or kailangan you need to have it talaga. Parang it factor. Tingin ko yun, sa tao lang talaga yun. Hindi mo matuturo yun. Ang sinasabi sa amin, hindi mo daw matuturo yung kagaguhan. Yun yung number 1 requirement ng comedy writer. Kailangan gago ka. Pag hindi ka gago na mabait ka, kailangan nakarinig ng punchline na mabait. Di ba? Mag-isip ka ng punchline na mabait yung Or punchline. hindi siya, kailangan narinig ng punchline na hindi galing sa katarantaduhan. Oo. So, gago ka dapat. Ngayon, kung pinalaki ka na wala kang kagaguhang na experience or wala kang nakitang kagaguhan. Hirap yun. Mahirap yun eh. Maghanap ka ng kagaguhan. Hindi mo alam bakit masama yun. Mm-mm. Usually, di ba yung mga kilala natin na slow, tinatawag natin silang slow. Kasi, hindi nila nakikita ano yung masama doon sa sinabi mo. Gago. Kawawa sila. Di ba? So, parang, medyo gullible. bakit? Parang like, if, kunyari, to a certain point, pwede mong itry. Maging nakakatawa. Pero hindi ka mas magiging successful compared to a person na alam mo yung nakakatawa since birth. Kunyari, si LeBron James. Diba? Si LeBron James, nagbabasketball siya ever since 2 years old. Ganyan. May talent siya to do it. May skill siya to do it. Mas malaki potential niya sa basketball. Compared to someone na, okay pala tong basketball eh. Ngayon kung 15 years old na ako? Yung sa PE lang natutunan yung basketball. Iba yun. Mahirap. Same thing. Shit. Ganda. Hindi mo matuturo yung kagaguhan. So, yun. Ito, Pat. Solid. Meron kaming segment na tinatawag na Who's on your list? Who's on your list? May soundbite kami na manual kasi walang edit. Walang edit eh. So, what's this segment, bro? So, itong segment na to, Pat, tatanong lang kami ng
top 5. Kasi ako, may listahan ako ng mga tao na uminspire sa akin. Tsaka mga taong gusto ko i-prove wrong. Relatable ba? Yun, relatable. Alam mo, may nagsabi sa akin, alam mo, parehas kayo ni Leland na competitiveness. Sabi, kung yung pagiging competitive mo, parehas kayo ni Leland, isa pa si Chan Chan. Ganon din. Chan Chan din? May bubog yun. Talaga? He comes off sobrang timid, shy, nice. Yung pala may, list din siya. Naglaro kami ng CTR. Ni CTR? Chan Chan. Yung Crash Team Racing. Okay. Naglaro kami. Alam niya yung mga secrets. Di namin siya matalo. Bagong version na yung nilalaro namin. Dinala ko siya sa bagong map. Palo siya. Nanahimik siya. Nag-cellphone na. Competitive talaga. No? He took that personally. So, may listahan ka. Sasabihin ko ba yung Ikaw bala. Na yung hate? Sige, Huwag na yung hate. Sige, yung mabait na lang tayo. Listahan mo na lang na, ito. Kumbaga, dito ako na-inspire. Bigyan nga top 3 kung gusto mo sa listahan mo. Na-inspire sa tao ba? Sa career mo. Whether it's comedy, writing. Ako, number 1, yung Prime Joey De Leon. Talaga? Prime Joey De Leon. Pwede mo ba kaming ikwentuhan? Kasi ako, hindi talaga ako familiar. Hindi ka lumaki sa Joey De Leon. Joey De Leon. Put us on Iba game. yung sa akin Kasi napanood ko si Dolphy. Napanood ko yung mga sitcoms dati. Mga Cool Ka Lang. Dahil din sa tatay ko. Okay. Pero never Joey De Leon. Ano siya? Yung Prime Joey De Leon, siguro yung mga 90s niya na silang dalawa ni Rene Riquestas. Okay. Ano siya parang kumawala siya dun sa Tito Vic and Joey na comedy. Tapos gumawa siya ng gago lang. Na matalino lang na... Tapos ang sinama niya si Rene Riquestas na galing teatro. Na galing din siya sa isang satire news show na 6 o'clock. Tinitira lang din nun yung gobyerno. Ganda. Okay. So, wait lang, TV to? Movies yung ginagawa nila. Okay. So gumawa sila, tapos ginagago lang nila yung mga, yung comedy. Parang nag-try siya ng mga, tapos witty siya Tapos writer din siya. So, Si Joey De Leon. writer din. Oo. Yun talaga yung writer. So parang siya rin yung nagsasabi, kumbaga tinuturo niya sa mga writers na naituro din sa amin na pag ang komedyante daw, nire-respeto niya yung mga nagsusulat na komedyante ng sariling material. Kasi siya, gawain niya yun. Sulat siya ng sulat ng material. May naisip siyang, sa kanya ko nakuha yan magtago ka ng notebook. Notes. Lahat ng may isip mo na katarantaduhan, sulat mo siya. Kasi someday magagamit mo siya. So parang nakikita ko siya, kumbaga pinanood ko yung movies niya nung bata ako. Tapos nung tumanda na ako, nung naiintindihan ko na yung kabastusan nila, doon ko na-appreciate na, ang witty pala nung Ganda ng sulat. Okay. Ayun. So siya yung isa. Pero siya yung nag-push sa akin ng sa comedy. Yung Prime Joey De Leon hindi na yung... Importante sabihin yung Prime Joey De Leon. Importante yun. Importante siya. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Sino pa ba? Ricky Gervais yung isa sa grabe. gusto ko. Okay. Dahil sa Office ba? Or even yung mga Stand-up. Stand-up tsaka yung The Office talaga. Okay. Yung ginawa nung The Office, yung ginawa nila Steve Carell tsaka Greg Daniels yung Space Force. Oh, yeah. Hindi na siya nakakatawa kasi feeling ko wala na si Greg Daniels. Si Michael Schur. Michael Schur tsaka si Ricky Gervais. Tingin ko lang hindi nila na-replicate. Si Ricky. Oo nga. Yung katarantaduhan ng The Office. Medyo nga let down si Space Force. I was so happy to see, Steve Carell's back to comedy. Tsaka Greg Daniels yun. Ayan, same creator. Pero yun, parang sucks lang yung first season. Ayun. Damn.
Ricky Gervais, Michael Schur, gusto ko siya. Okay. Last one. Sa comedy. Actually, si Bitoy. Iba yung genius Ako, talaga. yun yung pinaka nakikita ko. As a consumer ng content niya. Pero iba yung ginagawa niya eh. May certain pencil boxness. Nice. May ano na? Alam mo yung, Auteur? ramdam ko kasi yung gigil nyo na isagad eh. Without being, Not too far. without trying to be safe. Lahat ng skit. Na makikita mo na, tangina, alam ko gusto gawin nyo. Gusto nyo pa isagad. Lalo na nung nakita ko na yung ngongo sa punso. Yung kay Roger. Yung sabi ko, Brave, putang inang yan. Alam mong nanggaling dun sa nuno sa punso lang as a line eh. Diba? Okay. Random lang yun eh, na meeting lang namin. Tapos parang nakatulala lang ako na ganun. Tapos, wala lang, asarin ko lang si Roger. Sabi ko, okay pala yun, gawa tayong ganito. Ayun. Doon din galing si Pinakyo eh. Si Pinakyo. Nagpipitch si JP Aguilera. Walang edit-edit. No, laging nasa shoutout si JP Aguilera. We love you, JP. Nagpitch siya. Nagla-live selling daw si Pinocchio. So, hindi daw totoo yung mga sinasabi kaya mahaba yung ilong. Ganda. Tapos sabi ko, bakit, sabi ko, so bakit, ano yung nakikita mong paano siya mag-escalate kung pare-pareho lang o mahaba lang? True. Hindi niya na nasagot. Yun yung importante sa comedy sketch eh. Ano next? Kailangan mag-escalate yun eh. Diba? So sabi niya, yun lang, Pat. Natawa lang ako dun sa idea. Sabi ni JP. Yun lang. Tapos parang nakatulala lang. Sabi ko lang, tayo nagawa kaya tayong Pinakyo. So mahaba lang yung middle finger niya pag may ginagawa siyang ano. Ganda. So dalas galing dun. Si Ngongo sa punso, sinulat ko yun. Pero si Roger yung pinangalan kong sumulat. Okay. Para napakinggan ko to. Tapos you casted him then to be part, no? Oo. Eto, Pat. Kailangan ko itanong. Before tayo mag-unfiltered takes, gusto mo mag-movies? Oo. Comedy? Oo. Okay. Pero isa sa mga nasa hate list. Ano ba tawag mo doon? Death Note ba? Hindi. The list. Ano? The list? Listahan ni Lilan. Listahan ni Leland. So kung sa listahan Ni Patrick. kung meron akong listahan ni Leland din, isa lang sa mga gusto kong gawin yung movie tsaka sitcom. Movie tsaka sitcom. Nice. Dahil lang doon sa isa sa mga nasa listahan na yon ay nagsabi na hindi hanggang dito lang ako sa gag show. Damn. Hindi ko kayang tumawid kagaya niya na kayang mag-sitcom tsaka kayang mag-movie. Pero ang papangit ng movie niya eh. Sorry pero ang papangit Let's ng go. movie niya eh. So, okay. Ayun. So, yun na yung next ko. Nakikita ko yung galing ko kay Patrick. Parehas tayo, Lilan po. Yun yung sinasabi niya. Parehas kayo competitive nun. Ayun. So, movie at saka sitcom talaga. Pero mas challenging para sa akin yung sitcom. Kasi galing na ako film school eh. Parang gawa kami ng gawa ng film eh. Pero yung series, yung ma-sustain mo yung per episode. Kasi bottomless siya eh, no? Oo. Kahit Hindi one maubos season lang. eh. Ngayon, parang gusto ko one season, pero gusto ko, hataw yun. Yun yung target ko na parang pencil box present. Baka kailangan mo ng konyo. Na. Hello, Govna. I don't know why I did a British Govna? Sobrang hindi pencil box. Bakit Govna? Bakit British? I overdid it. Sorry, I got nervous. So makita si Jad kasama si RG Malgapo sa... Dude, I Alam mo want yun? a buddy sitcom, me and RG. Dalawang magkaibang pirate. Ganun yung gawin niyo. Konyo and Tondo. Pwede. Konyo sa Tondo. Speaking of sitcom, Pat, ano yung top 3 sitcoms mo of all time? Yan! Number 1, The Office pa rin. Yung US? Hindi. Yung US ako. Okay. Yeah, same. Ikaw? Steve Carell fan kasi ako eh. Kahit sa seasons na wala si Steve Carell. Ano or yun? nag-dip. Parang ilang taon ko siyang hindi pinanood. Tapos nung ni-rewatch ko na siya na parang feeling ko kailangan ko na siya tapusin. Pinanood ko din eventually. Kasi kaya gusto ko si Steve Carell dahil sa Bruce Almighty dati. Ay, oo. Yung dude, galing niya, dude. doon naiyak ako kakatawa.
Galing niya. Yeah, and he's just Nagta-type si Jim Carrey. Tapos siya, ano na? As in, kasi, ang nai-imagine ko nung lumaki na ako is, tangina gaano kasaya yung production habang nangyayari yan. Dude, they're laughing siguro the whole time. Diba yung director, ano ba, kakat ko ba to? O tuloy lang. Di ba pogi si Steve Carell? May tsura. Considered siya, pogi, before. Oo, pero bakit kaya niya yung mukhang tanga? Ano yung meron na mukhang tanga? Talino niya, no? As a physical actor Baka din. facial expression. Baka facial expression. Kasi yung tingin niyang ganun, punchline na eh. Oo. Yeah, yung stare niya. Ano ba bang sitcom na gusto ko? Yung Modern Family. Gusto ko yung Modern Family. Actually, award-winning na. Mahilig ka sa sa anong treatment ba tawag Mockumentary. Tama. Deadpan. Kasi may interviews din si Modern Family, diba? Oo. Pero parang nawala yun, di ba? Nung mga... I hate Vietnam. I hate Vietnam. I'm gay. Tapos pangatlo na siguro, well, hindi ko pa siya natatapos, pero gusto ko rin yung Parks and Rec. Yan yung favorite ko. Sobrang parang may heart din siya eh. Nilalaban nga nila sa akin yun yung mga writers na sabi niya, mas gusto ko yung Parks and Rec kaysa dun sa The Office. Parang hindi. Sorry. Similar writers. I would Steve like to Carell think na, Steve Carell ako eh. May puso kasi si Amy Poehler. Doon? Parang when I watch her, parang I feel for kahit yung niceness niya. Which is I'm interested to find out. Parang what's your take on the mix of comedy in a sitcom or in a movie? The mix of comedy tsaka puso. Kasi yung mga latest sitcoms like Ted Lasso, funny siya, pero yung parang pagka-heartwarming aspect anong puso yung sinasabi or inspirational aspect. Kasi sa Ted Lasso, siya yung parang I guess the latest hit na sitcom. It's funny, tsaka may mga crying parts, may mga inspirational parts. May kurot sa puso, ganun. May kurot. So parang, is that for you important sa mga work? Ngayon, tingin ko kailangan na nilang gawin yun kasi nauubos na rin naman yung mga punchline mo eh. Tsaka, I think it's a good way to show range din eh. Na parang, hindi lang ako ganito Sobrang big deal dati. Nabalita to. Nung first time na nagdrama si Vic Soto. First time niyang umiyak. Forgot about the show. Pero, nabalita siya. Tapos, in-interview si Vic Soto na parang, first time yan eh. So, we will see. Hindi kasi parang, ako umiiyak sa Lenten special namin. Para siguro sa mga... sa Lenten special na. Big deal yun eh, no? Yung buong week na yun. Okay. Pero Big tingin ko deal yun. Isa yung reason ba't ko gusto si Michael Schur. Siya yung naglalagay ng puso dun sa mga characters palagi. Parang pinapaintindi niya sa'yo kung bakit siya ganito. Pero eventually, mas nagiging nakakatawa siya kasi mas naiintindihan mo na nga siya. Right. They work together. Hindi siya kalaban. Tsaka sa writing, para totoo to pag sinulat mo yung puso nung, kunwari ikaw, si Judge, sulat kita, ito yung character niya, makukuha ko yung puso doon, aabot sa point na hindi ko na kailangan mag-isip ano yung sasabihin mo. Kasi may buhay na siya. May buhay na siya. Alam ko na, si Judge nawalan ng cellphone, ano yung magiging reaction niya? Ano yung hahanapin niya? Ano yung mawawala sa buhay niya? Bakit niya kailangan mabalik yung cellphone? Yeah. Ang dali na niyang gawin. Ganda. Mas matalino lang siguro ngayon yung writing tsaka mas malalim yung character. Kasi yun yung napapansin ko eh. Sa lahat ng comedy, habang patagal ng patagal, kailangan mong lumalim ng lumalim. Hindi naman tayo pabalik eh. Napapansin ko yun na parang, sobrang dami ng reference na pwede mong gamitin ngayon. Hindi ka na pwede bumalik sa basic references dati. So parang to me, kaya natutuwa ako pag nanonood ako ng open mic. Kasi pag open mic sa stand-up, diba, yun yung mga bagong jokes eh. Hindi mo alam kung nakakatawa. Pero yun yung pinakabago. Meaning, expectation mo, okay, may something new na perspective, bagong tirada. Lalo na pag nanonood ka ng vets sa stand-up, sila GB, sila Vic, sila Red, pag nag-open mic sila, yun yung favorite part ko eh. Kasi sa shows, gets ko na eh. Makikil sila eh. Pero gusto ko makita, okay, as a writer din siguro, and as a comic, okay, paano mo bubuuin yan? Saan mo dadalin yan? Yun yung nakakakilig na part sa akin as a fan. Ikaw ba, fan ka pa rin ba ng shows ngayon? Ng mga specific comedians na alam mo yun, ano kaya lalabas nitong movie, sitcom, ganyan?
mas nag-aabang ako dun sa writers tsaka directors. Writers and Nice. directors. Ang lagi kong sinesearch, kunwari, araw-araw yun, parang Quentin Tarantino news. Christopher what's Nolan he working news. on? Michael Schur news. Komedyante si Tarantino no? Ay, oo. Gusto Sobra. ko yun. Gusto ko yung script niya. Ang magic nun, hindi ko alam bakit ang haba niya magsulat, very wordy siya eh. Yep. Pero nakakatawa. Hirap nun. Hindi ko alam kung paano niya ginagawa yung magic na yun. Tsaka dude, isang senaryo, tumatagal 15-20 minutes. Mm-mm. Nag-uusap lang. Oo. Napanood na ba yung Glorious Bastards? No, not May yet. scenes, may Sorry. Will do. table scene, Will do. di ba? Ah. Sa basement sila. Nakatutok lang yung mga baril sa... putya, oo. Nag-uusap Ang lang ganda sila nun. the whole time. Ganda nun. So dialogue lang, shit. Ano Yun yung siya, strength parang niya. dialogue-driven yung mga movies niya. Kaya, narinig mo ba yung ano yung isang movie, yung Hateful Eight? Yep. Pinanood mo siya? Yes. Alam mo yung kwento nun? Nawala yung script. Naiiwan Hindi ko sa alam hotel yan. ni Tim Roth. Tapos Okay. nagalit si Quentin kasi magli-leak yung script niya. Hmm. So, hindi na. Huwag na natin labas yan. Gagawin ko na lang siyang play. Kasi di ba ganun nga yung setup niya lagi? Mahabang eksena na isang chunk siya, parang chapter 1, Chapter 2. So, pwede tong play. Ayun. Pero, parang nilabas pa rin niya kasi, yun nga, na-shoot na nila eh. Okay. Nagawa na nila eh. So, sayang naman yung ano. Pero yun yung kwento lang ni ano dun. So, ganun kaganda yung ano niya. Ganun kakaiba. Na Okay. parang isang mahaba siya. Hindi naman na-leak yung script. Hindi? Kasi pinalitan na nila eh. Kahit malik yun. Sino maniniwala na yun. Ngayon yun. Okay. So parang, favorite ko kasi Tarantino. Best movie of all time para sa akin. Na hindi naman ako makarelate sa culture nila. Inglourious Bastards talaga. Number 1. Hindi ko, ano pake ko kay sa kanila. Hindi ko nasasabihin. Pero, hindi ko mundo yun eh. Pero the fact na, ganda. Hypothetical lahat. Doon pa yung nakakatawa. Hypothetical siya magsulat. Based on a fact, gagawa siya ng scenario, what if ito yung nangyari? Ganda. So parang, Galing nun. Hindi ko alam paano yung ginagawa. Pero yun, idol ko yun. Siya yung gusto kong ano. Ganun yung gusto kong gawing pelikula. mala Tarantino-esque. Tarantino. Okay. Ito pala, meron kaming tinatawag na isa pang segment. Oh, Kakanta ka yeah. ulit. Kakanta ka ulit. Welcome to Unfiltered Takes. Unfiltered takes. Kailangan may iba ng tono. Ng jingle. Pina-audition mo ba yun? Hindi, ginagawa niya lang gusto niya. Sige. Sabi, God. We're gonna have a talk about this mamaya. What was that? So, meron kaming Unfiltered Ano yun? Takes. Tanongin ka lang namin, any take, any opinion at all. It can be a pet peeve or basta kung may kinaiinasan ka, kinaiiritahan ka. Let it out, man. Ikaw ba? Meron ka ba ngayon for this episode? Sige nga, sample nga. Okay. Kanina kasi I talked about people who hate K-pop. So for now, I guess. Kahapon yun, nung last week yun dyan. Nga pala, sorry. I mean last week. Palit-palit pa tayo ng damit tapos sasabihin mo kanina. Damn it, walang edit to. I was gonna say, cut that out. Yung hot take ko ngayon is, we should stop wearing our car keys on your pants. Like, you know those guys who walk in, what's up guys, sorry, tapos me, sorry I'm late, sorry, I was finished parking lang. Tapos you can hear and see their fucking car keys jangle and jingle the whole night. Like, we get it, bro. Your dad lent you his Fortuner. You don't have to show it off. Especially, be sensitive to people like me who've never driven yet. Like, I don't have a car. So parang, baka I'm just mad kasi wala akong Matagal car. na yan eh. Like, bata pa ako ginagawa na ng mga lolo ko yan dati, mga tito. They're wearing it. Pero, It's a thing. we should stop it. Yan yung hot take. So, ayaw mo yun? Yeah, like, you get it. There's so May many gumagawa drivers. pa pala nun ngayon. Madami, dude. May nagka-stand up nga eh. True. Oh my God. Dingle, dangling. Dingle dangling. Uy, parating na siya. Naririnig mo na yung ano. Next up, this Ikaw comedian. lang. Ano yung ganun mo? Okay. Ayoko yung mga, ito kasi nagko-commute ako dati sa college student and nag-commute ako like, hindi ko naman ako nag-FX pero may nakita ako sa FX. Habang naglalakad ako. Traffic, nakita ko sa FX. May kumakain ng banana kayo sa loob ng FX. So, nung college ako, UST, di ba? Wow. Sa Ayaw, Pasig, Quiapo, pauwi. So, parang, laging may kumakain ng turon. O banana Q sa siksikan na FX.
Tapos may one time, papasok pa lang ako, nalagyan ako nung Yung crumb. salsa dito. Oo. Hindi ko alam kung turon or banana. Pero yung sugar mismo, kumapit siya. Sticky pa yun. So, sira na agad yung araw mo. Sa akin lang, kung kakain kayo sa FX, gawin yung safe. Hindi yung maamoy. Paano kaya maging safe daw? Dapat may Tupperware ka? Or paano kaya? Or yung amoy? Siguro kainin mo before ka pumasok. Alam mo yun? True. Is it the same guy lagi? When you Oh, same guy. We're looking at you. Meron siyang susi dito. Hindi ko alam ba tayo mo gamitin yung Fortuner mo, sir? Yung ba yung gusto mo marinig dyan? I think we know the same guy. Yun lang. Naalala ko lang ulit. Ako ayoko yung sinasabihan ako na, ba't ka nagagalit sa kanya? Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Galing. Ayoko nun kasi, kung may nakita akong rapist, pero hindi naman ako yung ni-rape niya, di ba pwede ako magalit sa kanya? Yep. True. Hindi ko, Yep. wala namang ginagawang masama sa kanya, okay lang, tabi tayo. Yep. So, ayoko lang pag-advisean ako na, huwag ka magalit sa kanya. Ano bang ginawa niyang masama sa'yo? Hindi, pwede akong buwisit sa kanya kung gusto ko. True. Ganon. Parang, feeling ko connected din to sa sinasabi ng mga tao na, hindi, baka lang siya nun. Baka bad mood lang siya nun. Kasi nakasama ko siya Okay naman siya eh. Oo, okay lang yan. Ayun, pag may nagsasabi lang na, wala naman siya ginawa sa'yo, pero yun lagi yung sagot ko eh. Parang, hindi. Pag nakita kong may ninakawan siya, okay lang ba siya sa akin? Oo. Kaya, tama, I agree. Yeah, Sobrang I agree with that take. Ang dami ko na rin kinut off dahil dyan. Na friends before. Na, alam kong ganito ka eh. Kahit na mabait yung trato mo sa akin, alam kong ginawa mo sa ibang tao. Diba? Ang hirap. That's true. Kasi pag tinolerate mo yun, may guilt feeling na ba't ko ba kinakaibigan to? Diba? Kunyari may kaibigan kang manyak. Yeah. Diba? Mabait sa'yo. Nilibre ka lagi. Tama. Diba? Generous naman siya. May susi sa sinturon. Lagi. Tapos, ang hirap ipagtanggol din nun. Tapos, Kasi the they fact na drive you home. pinagtatanggol mo siya, kupal ka rin. Kupal ka rin. Diba? Isa pa ngayon ako, Lilan, yung tinatawag na genius yung sarili niya. Genius, parang, genius ako. Kanye West mentality. Oo, tingin ko, ang isa lang, genius, matalino yun, di ba? Pero isa lang yung hindi niya alam, na genius siya. Any requirement to be a genius. Di ba? Pag genius ka, isa lang hindi mo alam, na genius ka. Oo. Hindi sinabi ni Einstein yun ever. Genius ako, siya? pumasok. Di ba? Pumunta na sa US. Hoy, tangina nyo. Itong, alam nyo M. Tama ba? Di ba? C squared. Sino nagsulat niyan? Galing ko, puta. Pinatanggal ko yung calculator sa cellphone ko kasi di ko kailangan. Kasi genius ako eh. Hindi ko manon si Einstein. Never ginawa ni Einstein. Oo. Kasi hindi naman siya nagka-cellphone. Feeling ko, if meron mang I agree. tao din, or feeling ko, sobrang kulang kasi nila sa self-awareness. Yung mga ganyan. Like, if you think that you are above everyone else, and you are telling it to everyone, ang baba ng self-awareness mo, dude. Okay lang. Sige, ito silver lining. Hindi. Sige. Olive branch na lang. Okay. Pwede mong isipin lang yun eh. Huwag mo nang sabihin. The moment na sinabi mo, mukha kang tanga, men. Diba? Pag sabi mo, ang galing-galing ko, na hindi as a joke, Kasi, galing ko talaga. Nasasabi mo yung pag nagbabanter ka eh. Diba? Pero pag tingin mo talaga, ang galing-galing mo, men, mukha kang tanga. Lalo na kung hindi ka magaling. Yun, sasabihin niya, ba't si Kobe sinasabi? Magaling siya. Magaling siya. Tinanong siya ng press. I was gonna ask, how about sila Kobe, si Kanye? They say na, magaling ako. Magaling genius sila ako. pareho eh, in their own field. They backed it up kasi. Magaling din. Magaling diba? sila. Ang galing-galing ni Kanye. Okay din yung music niya, by the way. Pero, we're talking about, we're fans of his tweets. Ang ganda ng tweets niya. Pero, sa akin, ipakita mo muna. Okay, achievements. Okay, sige.
Okay, you need to do a lot para mag-earn ng title na Si genius Kanye ako. nga, kahit gano'n siya kagaling sa music, the fact na gano'n siya kayabang, nagkikringe na rin ako Yeah, parang he'd be better kung Oh. hindi siya mayabang, no? Diba? Si Kobe pa rin, nag-pre-throw yun, torn Achilles. Pasok Okay. pareho. The serve. I mean, the serve yung pagka-call niya ng magaling siya. Not yung Achilles. Kabo. Yeah. Yun. Yun lang. Isang tao lang ba yung... No, si Kobe lahat yun. si Kobe lahat yun. Hindi, pero thank you, Pat. Salamat. If merong piece of advice ka na gusto sabihin sa siguro next generation ng directors and writers sa comedy or aspiring, if merong isa lang na tingin mo magagamit mo siya everyday, ano siya? Pag sinabi nila sa yung di mo kaya, mas lalo mo siyang gawin. Bakit? Yun yung pinaka-paborito kong fuel. Yeah. Pag gusto ko naririnig palagi sasabihin sa akin na Tingin mo hindi mo kaya yan. Tangina. Thank you. Kasi yun yung... Thank you, Mom. Kasi... Hindi ganun nanay ko. Just my mom? Okay. Pop. Ayun. So, yun, paborito ko yun. Lagi, pag gusto ko lagi naririnig yung ganun. Yep. Ang ganda, man. Pag sinabi mo sa akin yun, ay, gagawin ko yun. Gising buong diwa mo eh. Oo. Minsan, alauna ng madaling araw, makakakita ako ng ganun. Ako, mas gusto kong i-prove wrong yung ibang tao kaysa sarili ko. Yun. Oo. Hindi ko alam bakit. Baka unhealthy siya, Pat. Di ko alam Baka mali yung ginagawa. Hindi, alam mo na kasi yung sa sarili mo eh. Alam mo, kilala mo na yung sarili mo. Kaya ko to. Genius ako. Na-prove mo na sa sarili mo yun. Kailangan na lang nilang malaman. Yun na lang. Pero hindi ko sasabihin yun. Gagawin ko yun. Parang gano'n. Hintay mo, sasampalin kita ng 1.1 million. Yeah! Damn. 1.1M. Shoutout sa buong Pencil Box Studios team. Salamat sa Congrats. pag-ampon sa akin sa basketball sessions. Hindi ko na sasabihin kung saan tayo nagbabasketball. Pero, salamat. Sinong paborito mong writer? Yun. We almost forgot. Top Sa 3. buong Pencil Box writing team. Sinong paborito mo? Walang top 3, walang top 2. One lang. Isa Okay. lang. Sige. Pwede ko, describe ko na lang. Tapos hulaan nyo. Sige. So, una, mataba siya. Damn, it's all of them. Something better. Better clue. Isa pa, naka-long sleeves. Pucha naman. Lahat din sila yun eh. Lahat din mo Shit, I thought of one, tapos I realized, wait, may dalawa pa. Fuck, dami nga. Pero narrow down. Sige. Isa pa, It'll be so funny kung the next day, lahat sila naka-long sleeves. We heard. sila dumating. Pat ako ba? Ako ba yun, Pat? Wait po. Ito yung feeling ko, hindi nila lahat kaya. Roast Battle Champion. Ay, pucha. Alam na natin yan. Congrats, JP Aguilera. Congrats, Marge. Right pala si March sa Pencil Box. Hindi, pero shoutout to Russell Ravis. Si Russell, paborito ko. 2024 Sinabi Roast yan Battle ni Pat. Champion. Ngayon mo lang ba sinabi yan on record o sinabi mo na ever? Alam yata nila, tawag kasi nila kay Russell, tagapagmana ng pencil box. Ayun naman. Kasi even sa stand-up, ang prolific niya eh. Parang he always writes new stuff. Kahit stand-up. Hindi, tsaka unang kita ko kay Lakas Russell. sumipsip ni Jed, no? Wala man dito yung tao. Sobrang galing niya ni Russell. Who said that? Unang tingin ko pa lang sa kanya, ganun na eh. Para, writer to. Na sense. Totoo. Ganun. Unang pag nag-uusap kami. Huminga pa lang si Russell na gano'n. Yung beat niya. This guy has a lot of time on his hands to write. So, writer to. Writer to. Naka-black t-shirt tsaka checkered na polo eh. Dumating wala ka pa yata nung first game namin sa kung saan man. Dumating siya, naka long sleeves, naka slacks. Panglaro. Slacks tsaka naka basketball shoes. So sabi ko, galing office, ang sipag nito. Pucha, naglaro ng ganun, no? Seryoso? Oo. Kaya sabi ko, Gusto lang time. Kaya asara namin, pag nakikita kami sa brick wall ng ganun yung suot niya, Magbabasketball. Yan ang pride ng Caloocan. Pare, Russell Arabi. Damn, shout out Russell. Ayun. Well, magaling siya. Pero congrats sa buong team, bro. Yeah. Salamat. Ang bilis ng 1.1M. Nakakaingit siya. Nakaka-motivate. Na, hindi. Kaya yan. Nagawa nila, Pat. So, Masaya yung gano'n yung healthy na, yung hindi naman kayong magkaaway. Masaya siya na, pero masaya yung parang, gusto ko din ng gano'n, may magagawa ko yan.
Kasi nakikita mo yung blueprint eh. Na parang, okay, ganun pala. Ganun pala dapat. So, itatry mo siyang gawin in your own way. So Leland and I will start our own sketch writing page. Tama? Oh, no, titled Eraser and Container. Container. Yes. Watch out, Pat. Watch out. pencil case. Makaiba lang. Pencil lang siya. pencil case. Solid pencil case. Solid. We need all the clout. Ayun. Maraming salamat din. Salamat, Thank Pat. you, Pat. It's And an honor. kita-kits. Wala kang balak umakyat stage. Wala. Wala, no? Wala. As in, Walang stand-up. Maestro ka. You're gonna pull all the strings from behind. Oh, kahit sa camera, di ba? Parang ayoko rin lumalabas. Lagi ko iniisip sarili ko, composer. Pero hindi ako magaling na singer. Tingin ko. Yun yung tingin ko sa sarili. Parang si Kanye. Genius ka rin. Tingin ko kaya ko lang Pag yan, nag-tweet. Natin kung nakikinig talaga siya nito. Anyway, before we wrap up, Pat, meron kami ginagawa dito before tapusin ang show. So, tinatanong namin yung previous guest namin last time. Si Charot yung previous guest namin. Magtatanong siya dapat ng kahit anong tanong sa next guest. Ikaw yung next guest. So, kailangan mo sagutin yon at kailangan mo magtanong dun sa next. na hindi mo kilala. Ganda na. Yeah. So, yung tanong ni Charot Yan, yung boss ay... ko. Ano tawag dito? What do you do before bago ka matulog? Parang ganun. Anong ginagawa mo bago matulog? Teka lang. Walang edit Walang... Kasi walang edit. Mag-ingat ka. Okay, ito na lang. Pinapanood ko yung gawa ng mga kalabang ko. Ang ganda! Yun. A very Leland Bago ako answer. Damn! Panonoorin ko yun. Tapos, Kita mo to. pangit nito Pangit. Pat, I think you're my hero na. Ang ganda ng mindset mo. Parang Sino kang nagbayad para dito? May budget May ba to? budget to. Ganda ng camera, pangit ng content. Yan mismo. Ayan lang yung views. Sayang kung sa amin lang binigay yung pera na yan. Ganun yung, ito gagawin ko dyan. Ito gagawin ko dyan. I know you do that sometimes also. Matutulog ako ng ganun. Pero maganda motivation niya. Pag gising mo, hayok ka. Pag gising mo, yung isipin mo lang na ang pangit nung napanood ko kagabi Wag natin gawin yun. Ang pangit nung nabasa kong tweet Ni Kanye. Pero yan, last question, eto na, kailangan mo tanongin yung next guest. Yung, anong itatanong mo sa next guest na hindi mo naman kilala? Tapos hindi ko siya... Tapos sasagutin niya sa next episode. Natatawa ka ba sa... Hindi. Siguro... So, nag-a-align lahat ng utak natin, no? Sila na bahala. Isa lang tayo ng ayaw. Kung makikita mo ang sarili mo sa parallel universe, ano tingin mo yung ginagawa niya? Shit. Write that down. Alright. Kung nakikita mo yung sarili mo in a parallel universe. Kung na-meet mo siya sa parallel universe yung sarili mo, ano tingin mo yung ginagawa niya? Ganda. It's the biggest what if of this damn, episode. man. Okay. Yeah. Thank you, Pat. Thank you. Salamat. Good luck sa Master Master Pat. Box. God. Salamat sa pagbisita. Yeah. Sa walang edit. Wala talagang edit yun. Oo. We're gonna upload it na. Kami ni Lila. Pero salamat kasi second guest ka namin. So, oo nga, narinig ko nga thank you. Thank you so much. Nakita mo Salamat. nagpapalit kami ng damit. Damn it. We're supposed to Kasi keep that binigay na ni Jed. a secret for at Anyway, least 6 episodes. Thank you so much. That's Thank it you. for the second episode of Walang Edit. And post mo na yan. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.